Isang babae ang nagising sa katawan ng kanyang anak na babae, kaya't naging mahirap para sa kanya at sa kanyang asawa na intindihin ang kakaibang sitwasyon. Sa klinika, isang optometrist na si Ben ang tumitingin sa isang pasyente, at nag-uusap sila tungkol sa kani-kanilang pamilya. Samantala, ang kanyang asawang si Hannah ay naglalaan ng oras kasama ang kanyang mga kaibigan sa isang restaurant. Habang pauwi na sila, kinuna ng babae ng litrato ang kanyang mga kasama. Kinahapunan, habang kumukuha si Hannah ng mas maraming litrato sa likod bahay, may tumunog sa doorbell. Pagbukas niya ng pinto, naroon ang mga kaibigan ng kanyang anak na si Sam at tinatanong kung maaari siyang sumama sa kanila. Sa una, sinabi ng ina na medyo gabi na para lumabas ang kanyang anak, pero kalaunan ay pumayag din siya. Umakyat siya sa itaas at kumatok sa pintuan ng kwarto. Padaskol na binuksan ni Sam ang pinto at dali-daling bumaba upang sumama sa kanyang mga kaibigan. Maya-maya, dumating si Ben at binati ang kanyang asawa gamit ang karaniwan niyang sinasabi na kahit nakatitig siya sa mata ng 15 tao ngayong araw, hindi pa talaga nagsisimula ang kanyang araw hanggat hindi niya tinititigan ang mga mata ng kanyang asawa. Biglang dumaan ang kanilang sumpunging anak at sinira ang matamis nilang sandali bago ito umakyat upang gawin ang kanyang takdang aralin, sa halip na tumulong sa hapunan. Pagkatapos kumain, tinanong ni Sam ang kanyang mga magulang kung maaari siyang mag-sleepover sa bahay ng kanyang kaibigang si Taylor. Sinabi ni Hannah na kailangan pa niyang mag-impake para sa kanilang biyahe sa loob ng ilang araw. Ngunit sinabi ni Ben na maaari siyang sumama sa sleepover, basta't nangangako siyang tatapusin ang pag-iimpake bago sila umalis. Kinabukasan, inihatid ni Hannah si Sam sa bahay ni Taylor at humingi ng halik. Nainis ang dalagita at sinabihang huwag siyang tratuhin na parang bata, pero sa huli, hinalikan din niya ang kanyang ina sa pisngi. Pagbalik sa bahay, nadatnan ng babae ang kanyang asawa na naghahanda ng hapunan at ipinakita nito sa kanya ang romantikong setup sa sala. Matapos kumain, marahang nagsayaw ang mag-asawa sa sala habang inaalala ang isang matamis na alaala. Tinanong ni Hannah ang asawa kung ano ang nakikita niya kapag tinitingnan siya nito. Kinuha ni Ben ang isang candelabra at sinabing ang tinitingnan niya ay ang una at huling babaeng mamahalin niya. Pagkatapos, umakyat sila sa itaas upang ipagpatuloy ang kanilang gabi. Kinabukasan, inihatid ni Ben ang kanyang asawa at anak sa kanilang biyahe. Habang nasa daan, huminto sila sa isang gasolinahan, at kinuha na ni Hannah ng candid na larawan ang kanyang anak. Nagalit si Sam at sinabing ayaw niyang kinukuhanan ng litrato. Ininsulto rin niya ang hilig ng kanyang ina sa photography. Habang naglalakbay, tinanong ni Hannah ang kanyang anak kung bakit mas masama ang pagtrato nito sa kanya kumpara sa ama nito. Sinabi ni Sam na ito ay dahil tinatrato siya ng kanyang ama bilang isang adulto. Ipinaliwanag ng ina na may kailangang maging disiplina rin sa pamilya, at sana ay makita ng kanyang anak na ang kanyang pagiging istrikta ay nagmumula sa pagmamahal. Dahil sa lalim ng kanilang pag-uusap, hindi napansin ni Hannah na may paparating na truck. Nagkaroon sila ng banggaan, at ang kanilang sasakyan ay gumulong pababa sa isang nyebet madulas na bangin. Paglaon, dumating si Ben sa ospital at natagpuan ang kanyang mag-ina na parehong naka-intubate sa magkatabing kama. Nakita niyang gumalaw ang mga mata ni Hannah, kaya tinawag niya ang doktor na agad nagtanggal ng tubo sa bibig ng babae. Gulantang si Hannah at tinanong ang kanyang asawa kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ni Ben na nadisgrasya sila. Agad niyang tinanong kung nasaan si Sam, kaya itinuro ni Ben ang kama sa tabi niya. Biglang nag-flatline si Sam, at habang abala ang mga doktor sa pagsagip sa dalagita, hiniling ni Hannah sa kanyang asawa na hawakan ang kamay ng kanilang anak upang siya rin ay makahawak. Gayunpaman, agad silang pinaghiwalay ng doktor dahil hindi maaaring gumamit ng defibrillator habang may humahawak kay Sam. Biglang nag-flatline din ang ina, kaya't naghanda ang mga doktor upang i-defibrillate siya. Wala nang magawa si Ben kundi panoorin ang pagsisikap ng mga doktor at nurse na buhayin muli ang kanyang asawa at anak. Makalipas ang ilang sandali, inakala nilang parehong pumanaw na sina Hannah at Sam. Ngunit napansin ng isang nurse na gumalaw ang kamay ng dalagita at agad nitong sinabi sa doktor na may na-detect silang pulso. Dahil dito, iniutos ng doktor na ilipat si Sam sa ICU. Sa parking lot, humagulhol si Ben habang nagluluksa sa pagkawala ng kanyang asawa. Di nagtagal, binisita ng lalaki ang kanyang anak sa ospital. Napansin ng dalagita na parang iba ang tunog ng kanyang boses, ngunit sinabi ni Ben na pareho lang ito. Pagkatapos, bumulong siya ng masakit na balita na wala ang kanyang ina sa aksidente. Naguluhan si Sam at tinanong kung paano iyon posible, dahil ang alam niya, nasa Boston ang kanyang ina. Nang patuloy siyang tawagin ni Ben bilang Sam, humiling siya ng salamin. Pagtingin sa refleksyon, napaiyak siya at sinabing hindi siya ang taong nasa salamin siya si Hannah. Gulat at takot,
Bumangon siya mula sa kama at nagtatakbo sa pasilyo, tinatawag ang pangalan ni Sam. Agad siyang pinigilan ng mga nurse at pinadapa sa sahig upang bigyan ng pampakalma. Makalipas ang ilang sandali, ipinaliwanag ng doktor kay Ben na wala silang nakitang traumatic brain injury base sa resulta ng kanyang CT scan. Nang tanungin ni Ben kung bakit iniisip ng kanyang anak na siya si Hannah, sinabi ng doktor na maaaring ito ay pansamantalang mental dysfunction. Di nagtagal, bumalik sina Ben at Sam sa kanilang bahay. Habang umiiyak, inalala ng dalagita ang kanilang unang date, pati na ang maliliit na detalye nito. Tinanong ni Ben kung ikinwento ba ito sa kanya ng kanyang ina, ngunit iginiit ni Sam na siya si Hannah at hindi niya alam kung nasaan ang kanilang anak. Kinagabihan, nagkaroon ng bangungot ang dalagita at tinawag ang kanyang ama. Kinabukasan, tumingin si Hannah sa katawan ng kanyang anak sa salamin at sa kanyang gulat, nakita niya ang pangalang Justin na nakatato sa kanyang likuran. Habang nag-aalmusal, sinabi ni Ben na tinawag siya nitong Tay kagabi. Dahil dito, inisip ni Hannah na baka nasa loob pa rin ng katawan si Sam. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Ben. Kaya sinabi ni Hannah na may nunal ito sa hita at mahilig siyang kinakamot sa likod hanggang makatulog. Ngunit iginiit pa rin ni Ben na maaaring ikinwento lang ito ng kanyang ina sa kanya. Dahil sa inis, nagtungo si Hannah sa sala at ipinakita kay Ben ang candelabra, habang inaalala ang kanilang pag-uusap noong gabing nagkaroon sila ng romantikong hapunan. Sinabihan siya ni Ben na tigilan na ang kanyang mga sinasabi, ngunit nag-aalala si Hannah kung paano ipapaliwanag ang sitwasyon sa kanilang pamilya. Kaya't sinabi ni Ben na kailangang manatili itong sikreto hanggang malaman nila ang dapat gawin. Sa sementeryo, dumalo sila sa libing ni Hannah. Pagkatapos, sumama si Hannah sa mga kaibigan ni Sam sa beranda. Inalok siya ng mga ito ng ipinagbabawal na bedsheet. Maya-maya, bastos na nagkomento si Ian na natupad na rin ang matagal ng hiling ni Sam ang mawala ang kanyang ina. Dahil dito, agad na bumalik si Hannah sa loob ng bahay, at sinabi ng kanyang mga kaibigan na nandyan lang sila kung kailangan niya ng kausap. Sa kwarto, sinabi ni Hannah kay Ben na natuklasan niyang gumagamit ng illegal na bedsheet si Sam at may tattoo ito ng pangalang Justin sa kanyang likuran. Dagdag pa niya, nalaman niyang sinabi ni Sam sa kanyang mga kaibigan na gusto niyang mawala ang kanyang ina, isang bagay na hindi niya kailanman nasabi noong siya ay isang dalagita. Pumayag si Ben at sinabing hinding-hindi sasabihin ni Hannah ang ganoong bagay, kaya't nabigla ito. Tinanong niya kung naniniwala na ba itong siya ang kanyang asawa na nasa katawan ng kanilang anak, at sumagot si Ben ng oo. Kinabukasan, nagtungo ang lalaki sa aklatan upang magsaliksik tungkol sa espiritual na paglilipat ng kaluluwa. Pagkatapos, kinausap niya si Dr. Christopher Bray, na nagsalaysay ng isang kaso sa isang nayon sa Afrika kung saan isang babae na gumaling mula sa isang malubhang sakit ang nagsabing siya ay isang batang nawala sa isang bayan na 100 milya ang layo. Alam ng babae ang mga personal na detalye ng buhay ng bata, kahit kailanman ay hindi sila nagkita. Pagbalik sa bahay, sinabi ni Ben kay Hannah na naniniwala pa rin siyang may medikal na paliwanag sa kanyang nararanasan. Sa palagay niya, dapat ipagpatuloy ni Hannah ang pamumuhay bilang si Sam hanggang sa mabawi ng kanilang anak ang kanyang katawan. Kinabukasan, inihatid ni Ben si Hannah sa paaralan, at nagulat ito sa kung gaano na nagbago ang lahat mula noong nag-aaral pa siya 20 taon na ang nakalipas. Sa pasilyo, binati siya ng mga kaibigan ni Sam at tinanong niya kung saan ang kanyang locker. Bago magsimula ang klase, lumapit si Ethan at sinabing miss na miss siya nito, sabay halik sa kanyang labi. Biglang hinatak siya ni Justin papunta sa hagdanan at sinabing, ang tato ng pangalan nito sa kanyang katawan ang magsisilbing paalala sa iba kung sino ang may-ari sa kanya. Sa gulat, napasigaw si Hannah na siya ay may asawa, ngunit inakala ng binata na isa lang itong roleplay na gusto niyang gawin nila. Dahil dito, itinulak siya ni Hannah at sinabi ang layuan siya. Makalipas ang ilang minuto, tinawagan niya si Ben at sinabi ang natuklasan na maaaring may ibang natutuluyan ang kanilang anak sa iba't ibang pagkakataon. Pakiramdam niya ay hindi niya kakayaning magkunwaring si Sam sa paaralan, kaya inalok siya ni Ben na sunduin. Ngunit nang makalma siya, sinabi ni Hannah na papasok pa rin siya sa klase. Dahil dito, tinawagan ni Ben ang guidance counselor na si Tara Corbett at hiniling na tingnan ang kanyang anak. Ilang minuto ang lumipas, nilapitan siya ni Tara at sinabing maaari siyang lumapit sa kanya anumang oras. Nang buksan ni Hannah ang kanyang locker, nagulat siyang ginamit ni Sam ang kanyang kaarawan bilang kombinasyon ng lock. Sa loob, natagpuan niya ang diary ng kanyang anak. Kinagabihan, tinawagan ni Ben si Tara upang pasalamatan sa pagtulong sa kanyang anak. Samantala, pumasok si Hannah sa kwarto habang nagpapalit ng damit si Ben. Mabilis itong nagtago sa aparador, kaya't sinabi ni Hannah na hindi niya kailangang mahiya dahil siya pa rin ang kanyang asawa. Ngunit ipinaalala ni Ben na mas komplikado na ang kanilang sitwasyon ngayon.
Nasaktan sa kanyang sinabi, umalis si Hana at bumalik sa silid ni Sam. Doon, binasa niya ang diary ng kanyang anak at natuklasan niyang hanggang ngayon ay may sama ng loob pa rin ito sa kanila dahil lumipat sila mula sa Boston patungo sa maliit na bayan. Kinabukasan, kinausap siya ng guro sa Ingles, sa pag-aakalang siya si Sam, at pinaalalahanan siyang panatilihin ang mataas na grado kung nais niyang makapasok sa Ivy League na universidad. Habang papaalis siya, nabanggit ng guro na nagbago ang kanyang sulat kamay nitong mga nakaraang araw. Kaya ipinaliwanag ni Hana na naisip niyang mukhang pambata ang dati niyang sulat kamay kaya binago niya ito. Kinagabihan, habang nasa isang restaurant, hinawakan ni Hana ang kamay ni Ben at idinikit ito sa kanyang pisngi. Sinabihan siya ni Ben na tigilan ito dahil marami nang tumitingin sa kanila ng masama. Pagkatapos, sinabi ni Hana na may isang party sa katapusan ng linggo na pupuntahan niya, dahil iyon ang gagawin ni Sam. Dumating ang kanilang inumin, at kinuha ni Hana ang alak ni Ben, sinasabing siya ang mas nangangailangan nito. Kinagabihan, pinagmasdan ni Ben si Hana habang natutulog at marahang binigkas ang pangalan ng kanyang anak. Biglang tinawag ni Sam ang kanyang ama at hinawakan ang kanyang kamay. Makalipas ang ilang araw, dumaan si Tere sa klinika at sinabing kailangan niya ng salamin. Habang ginagawa ang assessment, pumasok si Hana sa silid at biglang nakaramdam ng selos nang makita kung gaano kalapit ang mukha ng kanyang asawa at ng pasyente. Sa supermarket, sinabi ni Hana kay Ben na ipinagkanulo nito ang kanyang tiwala matapos niyang makita kung paano ito umasta kay Tara. Tiniyak naman ni Ben na walang nangyari dahil siya ay kasal. Nang tanungin siya ni Hana kung kaya ba niyang mahalin ang kanyang asawang nasa harap niya, sagot ni Ben na hindi na niya magagawa iyon dahil inilibing na nila si Hana ilang linggo na ang nakalipas. Kinagabihan, nagsuot si Hana ng mapang-akit na nightgown at sinabing siya ang pangarap ng bawat lalaki isang babae sa katawan ng isang teenager. Dahil pareho silang nakainom, dahan-dahan silang sumayaw sa gitna ng silid. Sa gabi ng party, hinatid ni Ben si Hana sa bahay at sinabi nitong hindi na kailangang sunduin siya dahil may maghahatid sa kanya pauwi. Sa loob, pinilit siya ng mga kaibigan ni Sam na uminom ng alak. Habang maghahalikan na sila ni Ethan, biglang hinayla siya ni Justin papunta sa itaas para mag-usap. Humingi ito ng tawad sa nangyari sa hagdanan at sinabing gusto niyang ibalik sa dati ang kanilang relasyon. Ngunit itinulak siya ni Hana at sinabing tapos na sila. Pagka-uwi mula sa party, tinanong siya ni Ben kung may ginawa pa siyang iba maliban sa pag-inom at pagsasayaw. Naiinis na sagot ni Hana, hindi naman niya ito tinatanong ng ganito kapag si Sam ang umuuwi ng gabi mula sa isang party. Ipinaliwanag ni Ben na siya ang palaging nagdidisiplina kaya hindi niya kailangang gawin iyon dati. Sinabi ni Hana na hindi talaga nila kilala kung sino si Sam at naniniwala siyang ang tanging paraan para maibalik ito ay ang mamuhay bilang siya. Ngunit napagtanto niyang gusto ni Ben na mamuhay siya bilang si Sam ngunit ayon sa mga patakaran nito. Idinagdag niya na wala itong ideya kung gaano kahirap maramdaman ang lahat ng emosyon ng isang teenager habang hindi niya maaaring makasama ang tanging taong gusto niya. Galit na sumagot si Ben na alam niya kung ano ang pakiramdam yun. Dahil dito, naglakad si Hana papunta sa kwarto ni Sam at nagsulat sa diary nito. Kinabukasan, dinalaw ni Ben ang puntod ni Hana at sinabing hindi na niya alam kung ano ang dapat gawin. Sa paaralan, sinalubong ni Daniel si Hana at inanyayahang sumali sa yearbook club, hinihikayat siyang kunan ng litrato ang kanyang mga kaibigan. Pag-uwi, sinabi niya kay Ben na iniisip niyang pumasok sa isang Ivy League college, dahil iyon ang pangarap ni Sam. Pakiramdam niya, ito ang pangalawang pagkakataon niya, lalo na't hindi siya nakapagkolehiyo noon upang matustusan ang pag-aaral ni Ben at inialay niya ang kanyang buhay para sa pamilya. Nang tanungin siya ng asawa kung pinagsisisihan niya iyon, sinabi niyang hindi, ngunit kailangan nilang pag-isipan ito, lalo na dahil sa kakaibang sitwasyon nila. Sa mga sumunod na araw, muling natuklasan ni Hana ang kanyang pagmamahal sa photography at kinunan ng litrato ang mga kaibigan ni Sam at iba pang estudyante sa paaralan. Isang gabi, lihim na nakinig si Ben sa tawag ni Hana kay Daniel, na pinuri ang kanyang mga litrato. Kinabukasan, nilapitan ni Ben si Ethan at tinanong kung gumagamit ba ng ilegal na betchin ang kanyang anak. Inamin ng binata na dati siyang gumagamit, ngunit hindi na mula nang maaksidente siya. Tiniyak din ito na hindi niya hahayaang may mangyaring masama kay Sam dahil mahal niya ito. Nagpantang ang tenga ni Ben at sinabing wala itong alam tungkol sa tunay na pagmamahal. Sa bahay, kinumpronta niya si Hana tungkol sa tila hindi nito pagiging interesado sa pagbabalik ni Sam, at inakusahan siyang masyado ng nasisiyahan sa buhay ng kanilang anak. Sinabi niya na hindi siya makausad pabalik o pasulong hanggat hindi bumabalik si Sam, lalo na't hindi siya maaaring makipagkita sa iba dahil naroon pa rin si Hana. Sa galit, tinanong ni Hana kung saan sa tingin niya mapupunta ang kanyang kaluluwa kapag bumalik na si Sam sa katawan nito, na nagpatameme kay Ben.
Nagkulong siya sa kwarto habang humihingi ng tawad si Ben sa labas. Nang hindi siya sumagot, sinipa nito ang pinto at natuklasang tumakas siya sa bintana. Pagkalipas ng ilang oras, sumama si Hannah sa kanyang mga kaibigan sa isang bahay. Samantala, nilaibat ni Ben ang buong bayan para hanapin siya, hanggang sa isang kaibigan ng kanyang asawa ang nagbigay ng impormasyon na nasa isang bahay siya sa Bulkley Street. Sa loob, ipinasapasa ng mga kabataan ang isang ilegal na betchin gamit ang inhaler at hinihikayat si Hannah na subukan ito. Kasabay nito, pumasok si Ben sa bahay at sinimulang halughugin ang mga silid. Sa sandaling bubuksan na niya ang pinto kung nasaan si Hannah, nagdalawang isip siya. Ilang minuto ang lumipas, nagkaroon ng matinding halusinasyon si Hannah, nakita niya ang kanyang sariling labi sa kisame na natatakpan ng nyebe. Napasigaw siya sa takot, narinig ito ni Ben mula sa labas at agad siyang sumugod sa silid. Sinabi ng mga kabataan na nagbabad trip lang siya, kaya't galit na binuhat ni Ben si Hannah at dinala ito pauwi. Kinabukasan, nagising si Sam sa kanyang katawan, at nagtatakang tinanong ng kanyang ama kung siya na ba talaga iyon. Wala siyang maalala, kaya sinabi ni Ben na pumanaw na ang kanyang ina. Gulat na gulat, hinanap ni Sam ang kanyang ina sa buong bahay. Nang hindi niya ito matagpuan, tumakbo siya palabas at nawalan ng malay sa bakuran. Pagkagising niya, bumalik na si Hannah sa katawan, at ipinaalam ni Ben na bumalik si Sam kagabi. Sinabi naman ni Hannah na alam niya iyon. Maya-maya, binasa ni Ben ang diary ni Sam kung saan isinulat nito na napagtanto niyang napakaswerte niya na magkaroon ng isang mapagmahal na ina. Sinabi ni Hannah na simula nang bumalik si Sam, mas ramdam niya na unti-unting bumabalik ang anak sa kanyang katawan. Alam niyang malapit na ang tuluyang pagbabalik ni Sam. Kinabukasan, nag-record si Hannah ng video message para kay Sam. Samantala, hindi sigurado si Ben kung handa na siyang magpaalam sa kanyang asawa. Kinagabihan, magkasama silang humiga sa kama at nagpalitan ng huling mahal kita. Huling beses, sinabi ni Ben na kahit tumingin siya sa mata ng 15 tao sa araw na iyon, hindi pa rin nagsisimula ang kanyang araw hanggat hindi niya tinititigan ang mga mata ng kanyang asawa. Kinabukasan, binati ni Ben ng magandang umaga si Sam at iniabot dito ang videotape. Sa video, sinabi ni Hannah sa kanyang anak na sa loob ng mga buwan na nabuhay siya bilang si Sam, mas naintindihan niya ito at ang mga pinagdadaanan nito. Hinimok niya ang anak na gawin ang mga bagay na nagpapasaya sa kanya at nangakong aalagaan ang kanyang ama. Makalipas ang ilang araw, bumisita ang mag-ama sa puntod ni Hannah upang tuluyang magpaalam. Sa paaralan, napansin ni Taylor na nagbago ang sulat kamay ni Sam. Sinabi naman ng dalaga na inangkop niya ang sulat kamay ng kanyang ina. Nang sabihin ng kaibigan na siguradong miss na miss niya ang kanyang ina, tumango si Sam at sinabing, "Lagi siyang nasa akin."